Eto na nga pala yung update sa pagninesting ko. Natanggal na nga pala namin yung isang bintana dito sa kwarto. Ay, mga Marikoy, nabanggit ko na nga last time sa inyo na gusto kong matanggal yung isang bintana dito sa kwarto ni Jace na magiging kwarto na din ng paparating na baby. So, nung isang araw, hindi ngayon, mga Marikoy, napakaagang dumating ng Team Joka at may dala pa nga silang almusal para sa akin. Sobrang aga nila, mga Marikoy, nadatnan pa nga nila si Jace na nandito pa sa bahay at paalis pa lang papuntang school. Dahil maaga pa, nakipagkulitan muna itong si Jace kay Lolo Oka niya. Kaya nga pala sila maaga nandito kasi tinawagan ko si Lolo Oka at nagpapatulong nga ako sa kanya, pinapatanggal ko yung isang bintana. Tinanong ko siya kung anong pwedeng gawin para hindi nasirain, sabi niya siya na daw yung bahala. Agad nga nakabili sila ng plyboard tapos nilagari na ito ni Lolo Oka. Ina-assist pa nga siya ni Apon Joy at ito na nga yata yung nagtatrabaho na napaka-social kasi naka-aircon na siya, naka-electric fan pa. Alam nyo ba, 74 years old na itong si Lolo Oka pero kayang-kaya niya pa rin magtrabaho. Gusto niya pa nga, mga Marikoy, siya ulit yung gumawa ng kuna ng pangalawang baby namin. Pero sabi ko sa kanya, wag na kasi naka-order na ako at sakto naka-sale nga yung nabili ko. Syempre, ayoko na din siyang mahirapan at mapagod. Anyway, eto nga yung ginawa ni Lolo Oka, tinakpan niya na lang ng plyboard. Tapos, para hindi na kami magpintura at hindi na madumihan dito, mga Marikoy, naisip ko na lagyan na lang namin ng wall sticker foam. Akto naman, pagka-order ko, kinabukasan, dumating din kaagad. At pagsapit nga ng gabi, mga Marikoy, nag-decide kami ni Daddy Tano na ilagay na tong mga to. Natuwa nga pala ako pagkabukas ko kasi hindi ko ina-expect na ganito sila kakapal. At napakaganda ng quality, hindi sila papel, mga Marikoy, pompo sila kahit na mauntog yung bata dito, hindi siya masasaktan. Madami nga palang kulay to pero pinili ko yung kulay white kasi, mga Marikoy, maglalagay pa ako ng wall sticker paper. Hindi ko pa in-order yung mga yon kasi inintay pa namin yung gender. Kapag kasi babae, mga Marikoy, mga rainbow, mga colorful, mga star, mga moon, unicorn, flowers, basta lahat ng pambabae. At syempre, kapag boy siya, maglalagay kami ng solar system, mga cars, at mga rockets. At lahat ng yan, ine-explain ko kay Jace, mga Marikoy, para hindi siya mabigla. Kaya gusto ko din matakpan yung bintana na to, mga Marikoy, kasi gusto kong ilagay din yung pangalan ng magiging baby namin dito. Lalo na dito sa side na to, dito ko ipupesto yung kuna niya. Buti na lang din yung mga nakukuha ko nagtatrabaho, mga Marikoy, ay masisipag. Kung sa masipag, mga Marikoy, wala pang bayad, nakalibre ako. Aba, syempre, mga Marikoy, hindi naman pwedeng magpabayad ditong si Daddy Tano dahil para sa baby niya din to. Kasabay ko siyang gumawa dito, kaya kailangan kasabay ko din siyang maghirap. Napakaganda din na sinasama namin si Jay sa mga ginagawa namin kasi nagiging aware siya sa mga nangyayari. Nakakatuwa nga siya dyan kasi nag-i-insist siya na tumulong. Kaya kahit hindi nagpapatulong yung daddy niya, inutusan niya na lang ng kunwari. Di na din siya na-overwhelm sa mga pagbabago, mga Marikoy, unti-unti na siyang nasasanay, lalo na excited din siya sa magiging kapatid niya. At napakagandang activity din ito sa kanya, naiiwasan niya pa ang screen time. Tingin ko nga, mga Marikoy, pagkalabas ng kapatid niya, nandito na lang siya lagi at pinagmamasdan. Anyway, itong wall sticker foam nga pala na nabili namin, hindi naman mahirap ilagay. Pero kailangan pulido yung pagkakalagay, mga Marikoy, dahil isang pagkakamali mo lang, papangit ng tignan. Mura lang nga din pala ito, buy one, take two na for only 250 pesos. At akala ko, napakakonti lang ng binili ko, napakarami pala, hindi man namin nakalahati. 7 pieces lang yung ginamit namin, nasa 600 pesos lang. Ito nga pala yung texture at itsura niya sa malapitan. At eto na nga yung naging itsura, hindi naman masyadong halata, lalo na kapag nalagay na yung mga wall sticker at saka yung crib.